Nakakatuwa mga kapatid na makita ulit ang ating kapatid na Brother Rendell. No, halos 2 years. Na wala po siya. 2 months pa lang. 2 years and 2 months. And 2 months. And yung kapatid din natin si Brother Joel. Siya naman 3 years. Welcome back Brother Rendell. And of course, nagagalak kami ulit na nandito ka ngayon. And Brother Joel. Una-una po sa lahat, blessed morning to all of us. So, ang aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid is the ambassadors for Christ. The ambassadors for Christ. And nais ko muna magsitayo kayong lahat at tayo muna ay mananalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa mga sandaling ito na dinako mo kami ng ligtas at payapa sa lugar na ito. Maraming salamat po sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. It's our privilege na mapapurihan ka, ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat-lahat. Maraming salamat sa iyo. At sa mga sandaling ito, pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa, ang puso ko, Panginoong Diyos, upang ang iyong mga salita ay tumimo sa aming puso at maintindihan namin ang mga ito. At sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, gabayan mo po ako, gabayan mo po ang bawat isa, upang ang pawang katotohanan lamang ang aming mapapakinggan, Panginoong Diyos. At pawang katotohanan lang din ang lumalabas sa aking mga bibig. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong buktong na anak, namin Panginoon at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Inulit ko, ang aking babahagi sa inyo ngayon is the ambassadors for Christ. And our main text can be found in 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 21. And binasa na po natin kanina. And nakakatuwa, meron tayong bagong activity itong gawain natin. The reading of the Gospel. Praise God. And ano yung ating main text? 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 21. Hindi ko na po babasahin mga kapatid kasi binasa na po natin kanina. Pero ang babasahin ko lang sa inyo is verse 20. Na sinasabi dito, we are therefore Christ's ambassadors. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. At sabi sa Tagalog ganito, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Anyway mga kapatid, ang gamit kong version is NIV and yung binasa natin kanina is King James. Inuulit ko yung aking paksa, the ambassadors for Christ. Pagdating sa Old Testament, in Proverbs chapter 13 verse 17, Isaiah chapter 18 verse 2, chapter 30 verse 4, chapter 33 verse 7, and Jeremiah chapter 49 verse 14, we find the word envoy o sugo sa Tagalog, meaning an ambassador. Pagdating naman sa New Testament, binanggit ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang ambassador for Christ o sugo ni Kristo. Ephesians chapter 6 verse 20. It says, for which I am an ambassador in chains, pray that I may declare it fearlessly as I should. At tinawag din ni Apostol Pablo ang kanyang mga kasamahan na mga Christ's ambassadors. 2 Corinthians chapter 5 verse 20, ito po yung ating main text. It says, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Kaya ang titulong ito ay kabilang din ang lahat ng mga Kristiyano na mga ambassadors ng Panginoong Hesukristo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, you are an ambassador. You are an ambassador. Praise God. Okay, para mas maintindihan natin ng mas malalim ang ambassador,
Unang bahagi natin, of course, titignan natin what is an ambassador. Una, tignan natin sa dictionary, particularly sa Merriam-Webster Dictionary. Mayroong dalawang definitions ang ambassador. First definition is a person sent as the chief representative of his or her own government in another country. So, ang isang ambassador or chief representative ay pwedeng maging isang lalaki o babae. And bawat bansa ay mayroon silang ambassador or representative sa ibang bansa. And ang second definition for ambassador is an official representative or messenger. Now, pagdating sa Bible, in 2 Corinthians chapter 5 verse 20, Paul says, "We are therefore Christ's ambassador." So, ang isang ambassador is a representative, one who represents another. Ang isang ambassador ay pumupunta sa ibang bansa at nire-represent the throne and government ng kanyang sariling bansa. Katulad ng mga ginagawa nila Apostol Pablo, na pumupunta sila sa ibang bansa o ibang lugar bilang representative o kinatawan ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang kaharian. Clear po ba, mga kapatid? Kaya ang katotohanan at malinaw, mga kapatid, na ikaw at ako at ang lahat ng mga Kristiyano ay mga representatives or ambassadors o kinatawan ng Hari ng Langit at ng langit mismo na siyang kanyang government doon sa ibang bansa. At saan itong ibang bansa na ito? The world o ang mundo. Amen. Kaya ang tungkulin ng isang ambassador or representative ay isa sa malaking responsibility. Kaya isipin natin sa spiritual na kahulugan nito. Ang Panginoong Hesus ang ating representative sa langit. Tingnan natin sa Hebrew chapter 9 verse 24. It says, "For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one. He entered heaven itself now to appear for us in God's presence." At tayo naman ay kanyang mga personal representatives dito sa lupa. Katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, that we are therefore Christ's ambassadors. Ang isang ambassador na ipinapadala ng isang bansa ay suportado ito ng kanyang sariling bansa sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ganon din pagdating sa atin bilang mga ambassadors o representatives ng langit. Dahil kapag ipinadala tayo ng Hari ng Langit, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ay pupunta tayo kasama ang lahat ng mga resources ng langit na nakasuporta sa atin. Amen? Amen. Dahil siya ang ating kasapatan at great provider. At tayo ay pumupunta sa kanyang pangalan. We go in His name. Wala tayong ibang pangalan na dala-dala at ipapakilala kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo, na siyang Hari ng mga hari, na siyang Panginoon ng mga Panginoon, at tanging tagapagligtas ng buong mundo. Praise God. Okay, pangalawang bahagi natin, mga kapatid. The marks of an ambassador of God. Ang mga palatandaan ng isang kinatawan ng Diyos. Okay, number 1, he must be a citizen of heaven. Siya ay dapat na mamamayan ng langit. Anong ibig sabihin? Walang dayuhan ang maaring kumatawan o maging representative sa hindi niya sariling bansa o kung hindi siya mamamayan o citizen doon. Okay, halimbawa, hindi ako pwedeng maging representative o ambassador ng Saudi Arabia dahil hindi naman ako citizen dito at hindi talaga ako taga rito. Ngayon, pagdating sa spiritual na bagay, tignan natin sa ating main text. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says, "Therefore, if anyone in Christ is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." Ang isang tunay na ambassador or representative ay dapat na kay
Kristo. Sinasabi diyan isang bagong nilalang. Tignan din natin sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Sabi dito, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Dapat ang isang ambasador or representative ng Diyos ay tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Para maging isang citizen o mamamayan ng langit, ay kailangan ay na kay Kristo. Isang bagong nilalang at tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo. Kaya ikaw ay tagalangit niya. Amen? Number 2, he must be above reproach. Siya ay dapat na walang kasiraan o kahihiyan. Ang isang bansa ay hindi magpapadala ng isang taong magre-represent ng kanilang bansa na kaduda-duda o kahina-hinala ang pagkatao. At ang Panginoong Hesus ay inaatasan ang kanyang mga ambassadors or representative na mamuhay ng buhay na walang hinala o mamuhay ng makadiyos na pamumuhay. Amen? Ano nga ulit ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? The old has gone, the new is here. Tignan din natin sa Philippians chapter 2 verse 15. Sabi dito, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Ngayon na ikaw ay bagong nilalang na o na born again na at hindi ka na tulad ng dati mong pagkatao at ikaw ay naging anak na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dapat ang isang ambasador o representative ng Diyos ay umiiwas o lumalayo na sa gawaing masama at gawaing nakakahiya. At dapat maging ilaw sa iba. Amen? Ibig sabihin, maging mabuting halimbawa sa sanlibutan ito. At isa pang ibig sabihin na maging ilaw sa iba ay maging eye-opener or to enlighten others through God's Word. Upang mabuksan at maliwanagan ang kanilang isipan or spiritual eyes. Amen? Mahirap ka rin paniwalaan o tatanggapin sa ibang bansa kung ikaw ay suspicious o kahina-hinalang tao. Hindi maganda na sasabihin nila na ganyan ba ang representative ng Diyos? Ang ganda ng sinasabi, pero hindi tumutugma sa ipinapakita. Remember this mga kapatid, ang dala-dala nating pangalan ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay kanyang representative dito sa lupa. Kaya dapat lang na makitaan tayo ng katulad kung paano siya mag-isip, magsalita, at kumilos ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Praise God. Okay, number 3. He must be selfless. Siya ay hindi dapat makasarili. Kailangang handa siya na isantabi ang lahat-lahat ng kanyang sariling kapakanan o personal interests upang magawa niya ang kalooban ng nagpadala sa kanya. Katulad din sa atin bilang ambassadors or representative ng Diyos, we must be Christ-centered, not self-centered. Dapat ang kalooban, kaparaanan at katuruan ng Panginoong Hesukristo ang ipapakita at dala-dala natin saan man niya tayo ipapadala. Amen? Tignan din natin sa Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20, it says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Pumasok ba tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa karanasan na namamatay tayo araw-araw?
Dahil ang ating ikinabubuhay ngayon ay nabubuhay tayo sa pananampalataya kay Kristo. Amen? Amen. Do we die every day? Okay, halimbawa, mas sinusunod mo na ba ang kalooban o kagustuhan ng Panginoon kaysa sa sariling kalooban at kagustuhan mo? Kung gayon, dapat hindi na natin ginagawa ang lahat ng bagay na gustong gawin ng ating laman. Dapat itakwil na ang mga gawang makalaman. Amen? Amen. Okay, number 4, he must be in constant contact with God. Siya ay dapat na palaging nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang isang ambasador ng isang bansa ay dapat palaging nakikipag-communicate sa nagpadala sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil pumunta siya doon para hindi sa sarili niyang interest. At kumikilos siya ayon sa instructions sa kanya ng nagpadala sa kanya. Sa parehong paraan, bilang mga ambassadors or representative ng Diyos, ay dapat palagi tayong nakakonect o nakikipag-communicate sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Dapat sa lahat ng ating gagawin ay magkonsulta muna tayo sa Diyos bago tayo gagawa o magdesisyon. Dapat kumikilos tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi sa ating sarili lamang. At ito ay napakahalaga sa isang tunay na ambassador or representative ng Diyos, ang prayer. Kung ikaw ay isang tunay na ambassador or representative ng Diyos, gaano kahalaga sa iyo ang prayer? Is your prayer constant contact with God? Amen. Praise God. Okay. Number 5, he must be steadfast and loyal. Siya ay dapat maging matatag at tapat. In Ephesians chapter 6 verse 20, it says, "For which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should." Nang isulat ito ni Apostol Pablo, siya ay nasa bilangguan. Ngunit gaano niyang kusang loob na pinagtitiisan ang mga chains or tanikala na ito alang-alang kay Kristo. Sa kabila ng magkabilang persecutions, dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo, siya ay naging tapat sa kanyang haring pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. Nawa magkaroon din sana tayo ng ganitong katapatan sa ating haring pinaglilingkuran. Kahit anumang persecutions ang dumating, mga kapatid. Amen. Persecutions man yan sa harapan, sa likuran, sa kaliwa at sa kanan, nawa maging tapat pa rin tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Number 6, he must be diplomatic. ABC kasi yung nilagay ko eh. Okay, number 6, he must be diplomatic. Siya ay dapat diplomatiko. Kung paano ang isang pinuno ng estado ay nagpadala ng isang ambassador or representative sa isang diplomatikong mission, dapat maliwanag ito sa atin, mga kapatid. Ang mission ng isang diplomat ay upang magsagawa ng official negotiations at mapanatili ang mga relasyong pampolitika, pang-ekonomiya at panlipunan sa ibang bansa o mga bansa. Lalo na dapat marunong siyang makitungo sa iba. Amen. Ang Panginoong Hesukristo ay nagpapadala rin sa atin sa isang misyon o Great Commission upang kumatawan o maging ambasador or representative sa kanyang mga katuruan at pagsunod dito. Okay, very familiar verse sa atin, Matthew chapter 28 verses 19 to 20, it says, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Ito ay command ng Panginoong Hesukristo sa bawat ambassadors or representatives niya dito sa lupa. Sino ang mga ito? Walang iba kundi ang mga Kristiyano. Kaya ang Kristiyano, tinatawag din yan na ambassador. Okay? Ginagawa ba natin yan, mga kapatid? Do we win souls?
And do we obey the will of our King, the Lord Jesus Christ? Amen. Katulad din ang sinasabi sa ating main text sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, na sinasabi ng Apostol Pablo na sila'y nananawagan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sila'y makipagkasundo sa Diyos. Okay, number 7. He must know the language of the people among whom he lives. Dapat alam niya ang wika ng mga tao kung saan siya nakikitungo. Gaano kahalaga para sa ambasador na makapag-usap sa ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang wika. Ngunit bilang mga ambassadors or representatives ng Diyos dito sa lupa, ay ang mas dapat nating matutunan ay ang wika ng pag-ibig. The language of love. Hindi lang sa salita. First of all, dapat minamahal mo ang nagpadala sa iyo o ang hari ng nire-represent mong government. Ano yung nire-represent nating government o hari? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang kaharian, ang langit. At dapat may compassion o pagmamahal ka sa iyong kapwa. Okay, pangatlong bahagi natin mga kapatid, the message of an ambassador of God. Ang mensahe ng isang ambassador ng Diyos. Ngayon, kung sinasabi mong ambassador ka ng Diyos, ano yung mensahe na sasabihin mo? Halimbawa, pinapunta ka sa ganitong bansa. So, dapat alam natin yung message na dadalhin natin doon sa ibang bansa. Amen? Amen. Okay, ito ay malinaw na tinukoy sa 2 Corinthians chapter 5 verses 19 to 21. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Kailangan ng reconciliation o pagkikipagkasundo ng tao at sa Diyos kasi nasira ang relasyon natin sa Kanya nung una nang nagkasala tayo at nagrebelde tayo sa Kanya. At yan ay napaka-imposible dahil walang ibang paraan o ibang solusyon upang ma-reconcile ang relasyon natin sa Diyos. Kaya ang dahilan o ang hadlang kung bakit nahiwalay ang tao at sa Diyos ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya upang ma-reconcile tayo sa Diyos ay kailangang mabura ang kasalanan ng tao. Ngunit sinasabi ng Biblia na ito ay posible nang mangyari ngayon. That's the good news, mga kapatid. Amen. At hindi na ibinibilang ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang ma-reconcile ang tao sa Kanya. Paano? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Nang ito'y ipadala niya o subuin niya dito sa lupa upang mamatay para sa kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ang kapangyarihan ng kasalanan ay naalis. Kaya nagkaroon na ulit ng reconciliation o pagkikipagkasundo ang tao at sa Diyos. Praise God. Ano nga ulit ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? The new creation has come, the old has gone. Kayang-kayang burahin ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan kahit gaano pa yan kadumi o katingkad sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen. Amen? Ngayon na ikaw ay bago na o born again na, dapat ay patuloy na makita sa atin ang tunay na pagbabago o pagiging na kay Kristo. Amen. At itong Ministry of Reconciliation o ang ministeryo ng pagkikipagkasundo ay ipinagkatiwala kina Apostol Pablo at kabilang ang bawat Kristiyano dahil tayo rin ay ambassadors or representative ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa.
At itong message ng reconciliation o pakikipagkasundo ay ginawa ng Diyos na may kasalanan ang Panginoon na hindi nakakilala ng kasalanan. Actually, the Lord Jesus is sinless. Sinasabi yan sa ating main text sa verse 21. And sa Hebrew chapter 7 verse 26, it says, such a high priest, ang Panginoon Jesucristo, truly meets our need. One who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. Ang Panginoong Jesus ay banal at sinless o hindi nagkasala. Ngunit ginawa siya ng Diyos na may kasalanan. Bakit? Upang sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, tayo'y maging katwiran ng Diyos. So that in Him, the Lord Jesus, we might become the righteousness of God. Okay, dapat magets natin ito mga kapatid. Hindi tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos kung wala ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Okay? Not just part of our life, kundi siya ang ating buhay. Amen? Kaya, hindi na ibinibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil si Kristo na ang nakikita niya sa atin. Kapag totoong tinanggap at sinampalatayanan natin siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng ating buhay. Amen? And the good thing is, nakikita natin yung kaisipan ng Diyos dito. Ano yung iniisip ng Diyos dito? Para sa kapakanan ng tao, sa ikabubuti ng tao at sa ikaliligtas ng tao upang hindi mapahamak o maiiwas sa kapahamakan o kaparusahan. At bilang mga tunay na ambassadors or representative ng Diyos dito sa lupa, ay dapat itong nasa 2 Corinthians chapter 5 verses 19 to 21 ang dala-dala nating mensahe para sa sanlibutan bilang mga mamamayan ng langit. Okay, simplihan natin mga kapatid. Ano ang mensahe ng isang ambassador or representative ng Diyos dito sa ating pinag-uusapan? Na ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ma-reconcile o mapagkasundo ang tao at sa Kanya. At ipinakita niya ito sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Ipinadala niya ang Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, para maging kabayaran ng kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo sa krus. Amen. Nang dahil dyan, kapag tinanggap at sinampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo ng buong puso, ay ikaw ay naging katwiran na ng Diyos. Amen? Kaya bilang mga ambassadors or representative ng Diyos dito sa lupa, ay dapat magkaroon tayo ng desire or compassion sa iba na panumbalikin sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa Panginoong Hesukristo bilang kapatawaran ng mga kasalanan at bilang kanilang only Savior sa kanilang buhay. Dahil wala nang ibang tagapagligtas, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang pagsampalataya sa Kanya ng totoo, ang tanging paraan lamang, wala nang iba. Amen? Yan ang tanging paraan upang magkaroon ng reconciliation ang tao at sa Diyos. At itong mensahe na ito ay may assurance o ganap na katiyakan at espiritual at galing ito sa langit mula sa Diyos na ipinagkatiwala sa mga Kristiyano sa pangalan ng Panginoong Hesus ng may katapatan. Praise God. Okay, panghuling bahagi natin mga kapatid. The motive of an ambassador of God. Ang motibo ng isang ambassador ng Diyos. Okay, number 1, the love of Christ. Ang pag-ibig ni Kristo. In 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15, doon sa ating main text, it says, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Ang kanyang dakilang pag-ibig para sa lahat at sa atin ay nagtutulak sa atin na lumabas, dala-dala ang kanyang mensahe ng pagkikipagkasundo o reconciliation.
Dapat bilang mga ambasador or representative ng Diyos ay magkaroon tayo ng ganitong motibo, ang pag-ibig ni Kristo sa tao. Amen? Number 2, the judgment seat of Christ. Ang paghuhukom ni Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verses 9 to 10, doon din po sa ating main text, it says, "So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad." Remember this, one day ay haharap tayo sa hukuman ng Panginoong Hesukristo. Nagawa ba natin ang dapat gawin ng isang ambasador o representative niya dito sa lupa? Dapat magkaroon tayo ng mabuting motibo na ang lahat ng tao rin one day ay haharap sa hukuman ng Panginoong Hesukristo, kabilang ang ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay at any moment. Naibahagi mo na ba sa kanila si Jesus, the assurance of salvation? At ipinakita mo ba sa kanila ang pagiging isang tunay na nakay Kristo? Kung hindi mo pa yan ginagawa, ay ito na ang tamang panahon upang isagawa ang mga ito sa iba at sa iyong mga kapamilya. Praise God. Number 3, the dire need of the lost. Ang matinding pangangailangan ng nawawala. In 2 Corinthians chapter 5 verse 11 sa ating main text, it says, "Since then we know what it is to fear the Lord, we try to persuade others. What we are is plain to God, and I hope it is also plain to your conscience." Alam natin ang kahinatnan ng isang taong wala pa si Kristo sa kanyang buhay. Wala siyang kaligtasan, at kung walang kaligtasan ng isang tao, ay saan siya pupunta? Siyempre, sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, ang ginagawa natin bilang mga ambasador or representative ng Diyos dito sa lupa, ay patuloy na ibinabahagi ang Panginoong Hesus. Amen? Bilang kanilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng kanilang buhay, upang maiiwas sila sa kapahamakan at kaparusahan. Dapat magkaroon tayo ng ganyang motibo, mga kapatid, na tugunan ng pangangailangan ng mga nawawala o hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesukristo patungkol sa kanilang kaligtasan. Kabilang din na magkaroon sila ng pag-asa, ng direksyon sa buhay, at may magandang plano o purpose ang Diyos kung bakit sila nag-e-exist sa mundong ito. Na magkaroon tayo ng habag at awa para sa iba. Ito na po yung hinihintay ng lahat sa ating pagtatapos. Remember this, mga kapatid. The ministry of reconciliation o ang mensahe ng pagkikipagkasundo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay kanino ipinagkatiwala? Ito ay pinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Ngayon, na nalaman mo ang ibig sabihin ng isang ambassador for Christ o kinatawan ng Panginoon Jesucristo, nalaman mo rin ang message ng isang ambassador or representative ng Diyos dito sa lupa, at nalaman mo rin ang motibo ng isang ambassador ng Diyos, ay ano ang dapat natin gawin. Praise God. Nowadays, we are living in a world of technology. Mas madali na lang mag-spread ng Word of God by using our social media. Let's connect to others and to our families to share Jesus. Sa pamamagitan niyan ay ipinapakilala natin ang Panginoong Hesukristo at nilalapit natin ang langit sa kanila. Amen. Amen? Kaya kung ikaw ay isang ambasador ng Diyos, kapag napunta ka sa mga unbelievers, naaamoy nila ang langit.
Praise God. Always remember mga kapatid, you are an ambassador for Christ. Amen. Therefore, Amen. go for Christ, live for Christ, and die for Christ. Amen. Be an instrument for Christ to reconcile people through Jesus with God, and that is our mission. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Purihin ang ating Diyos na buwan. Nais ko po i-end ito sa isang prayer. Magsitayo po tayo lahat mga kapatid. Even wala pong music, wala. Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat kami sa mga sandaling ito sa iyong mga salita na aming napakinggan, Panginoong Diyos, na kami po pala ay may titulong ambassador, na ang ibig sabihin is a representative. At kami po ay iyong representative dito sa mundong ito, Panginoong Diyos. Dawa, tulungan mo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magampanan namin, Panginoong Diyos, ang aming katungkulan, ang aming responsibility bilang iyong ambassador o representative dito sa lupa. Panginoong Diyos, tulungan mo rin po kami na magkaroon kami ng motibo na katulad sa iyong bugtong na anak sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. At ibinigay niya ito, ang kanyang buhay, sa sanlibutan, Panginoong Diyos, upang magkaroon ng kaligtasan, ng reconciliation, ng pakikipagkasundo ang tao at sa Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na napakinggan namin ngayon. Nawa, ito ay tumimo sa aming mga puso, Panginoong Diyos, at aming maipamuhay, at lalong-lalo na aming maibahagi sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon Diyos, muli salamat sa encouragement, sa pagpapaalala sa iyong mga salita. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak na aming Panginoon at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Akin pong ibinabalik sa ating gwapong presider. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat pa sa banal na salita na yung binahagi. Naway ito po lahat po ng binahagi ni Pastor is tumahan sa ating mga puso at isipan. Hindi lang po yung narinig natin tapos wala na. Nililipat naman natin. So naway ito po yung may sa buhay natin. So napakaganda po is may natutunan na naman tayo, no? Sa pamagitan ng ating puting pastor. So ngayon ko na din nalaman na pwede para tayo maging ambassador. Ambassador for Christ. Amen. So parang ang nano ko lang sa binahagi ni Pastor is yung ilang beses na binalik dito is yung pagbabalik loob sa ating Panginoon. So yun nga, parang sinasabi dito is yung kalagahan ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ang kanyang ministeryo ng pagbabalik loob sa Diyos. So, pinapakita dito na ang pagbabago at paglago sa spiritual na buhay ng isang tao sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. So, yun po, no, yun nga sabi ni Pastor is si Christ. So, yun na sa kanta natin kanina sa worship na yung Jesus is the way. Diba? So wala pong ibang daan. So doon po tayo sa kay Kristo kasi siya po yung daan patungo sa Ama. So wala po ibang daan. So sa kay Kristo lamang po. So maraming salamat pa sa binahagi mo. Marami kami natutunan sa araw na ito po. Cover me
aming buong pamilya. Amen. Lahat ng mga ito, idinadalangin namin sa iyong bugtong na anak na aming Panginoon at taging tagapagligtas. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Jesus lifted high. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat ng po ng taga-Cavite. Picture taking.